are worthy. You are worthy. Worthy of praise. Worthy of praise. I will follow. I will follow. I will listen. I will listen. I will love you. I will love you. All of my days. All of my days. You are Savior of joys. And
Magandang gabi po sa bawat isa. Ang lahat po ay inaanyayahang himuko para sa ating pananalangin. Panginoong Diyos na may-ari ng langit at lupa, kami po ay napapasalamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat din po dahil kami po ay inyong tinipon upang kami po ay makapanalangin at sama-sama mag-aral ng iyong salita. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng aming pastor na gagamitin mo upang maihayag kung ano man po ang inyong mensahe sa bawat isa. At dalangin po namin ang inyong patuloy na pagsama sa aming pag-aaral na ito at magampanan po namin, Panginoon, kung ano po yung nais niyong mangyari sa aming mga buhay. Patuloy na nagpapasakop po kami sa inyo at ikaw lamang po ang maparangalan, maitaas at maihayag sa aming mga buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. O Diyos, kinuuhawan namin ang iyong kabanalan, ang iyong kapangyarihan. Ikaw ang aming dakilang manunubos, ang aming tunay na Diyos. Pupurihin ka namin at sasambahin habang nabubuhay.
are holy. You are holy. You are mighty. You are mighty. You are worthy. You are worthy. Worthy of praise. Worthy of praise. I will follow. I will follow. I will listen. I will listen. I will love you I will love you. all of my days. All of my days. You are King of joys. And worship the Mighty God. Lord of everything. Emmanuel. The great I am. and all of my Peace. Who is the Lamb? You're the saving God. You're my saving grace. the King. Forever you are Ancient of Days. You are Alpha, Omega, beginning and end. You're my Savior, Messiah, Redeemer and friend. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at welcome pong muli sa ating midweek exhortation. Isang paalala lang po, mamaya po pagkatapos ng ating pag-uusapan, tayo po ay sama-samang manalangin. Idulog po natin sa Panginoon ang ating mga prayer items. Yan po, mahalaga po yan. Ngayong gabi po, ang ating pag-uusapan ay patungkol sa ang mga epekto ng ating kaligtasan kay Kristo. Yan po yung title ng ating pag-uusapan. At ang teksto ay matatagpuan sa Colossians 3:1-4. Ito po ang nilalaman. Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panglupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatalaga sa Diyos kasama ni Kristo. Last verse, si Kristo ang inyong buhay at kapag siya ay nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Sa Diyos po ang kapurihan ng kanyang mabuting balita. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming pong salamat. Ngayong gabi, Panginoon, patuloy nga po, Ama, na kami po ay inyong samahan. Kami po ay inyong tulungan, ipaunawa sa amin ang tunay na kahulugan ng aming kaligtasan sa inyo. Panginoon, maraming pong salamat sa gabing ito. Mabigyan ka namin ng karangalan at kapurihan. Sa iyo po ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun po. Pag sinabi po kasing kaligtasan kay Kristo, maliwanag na tayo bilang tao, bandage ng isang sitwasyon na hindi natin kayang gawa ng paraan o hindi natin kayang gawa ng solusyon o kasagutan. Sapagkat merong ibang gumawa ng paraan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Yan po yan. Ang tanong, paano at sino ang gumawa ng paraan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako ay lubos na mapawalang sala at maging malinis sa harapan ng Diyos. Yan. Yan po ang katotohanan na tayo pong lahat ay nagkaroon ng kaligtasan dahil kay Kristo. Ngayon, ano-ano ang epekto sa ating natamong kaligtasan sa ating Panginoong Hesus? Ayan po. Ang una pong ating pag-uusapan, ang pagbabago ng ating kalagayan. Ang sabi po ng verse 1, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ng Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Dati po, tayo'y patay dahil sa ating kasalanan. Kaya nang tayo'y binuhay ni Kristo, ipinamamanik ni Apostol Pablo na dapat ituon natin ang ating mga pag-iisip sa mga bagay na panglangit, hindi sa mga bagay na panglupa. Sapagkat binago na ng Diyos ang ating mga kalagayan.
Nang binagyo ng Diyos ang ating kalagayan, ang sabi ng 1 Corinthians 6:20, sapagkat binili na kayo ng isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Itong buhay na to, yung buhay na yan, dapat po magamit sa kaluwalhatian ng ating Panginoon sapagkat yan ang nais ng Diyos para sa kanyang mga hinirang. Sabi nga po, dahil kay Kristo nabago ang ating kalagayan. Kung dati ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos ay hindi maganda o hindi kaaya-aya, nang ipanadama ng Diyos ang kanyang wagas na pag-ibig, ito ay nabago na. Hindi na tayo kagaya ng dati. Gumawa ang Diyos ng kaparaanan upang sino mang manampalataya sa Kanya ay magkaroon ng bagong buhay. Ayan po. Meron po tayong bagong buhay dahil kay Kristo. Nung tayo ay wala pa kay Kristo, tayong lahat ay makasalanan. Kaya naman, napakatindi ng naging epekto ng kasalanan sa ating mga buhay. Sinasabi ng Romans 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Marami at malalim ang naging epekto ng kasalanan sa buhay nating mga tao. Naapektuhan ng kasalanan ang bawat aspeto ng ating pagkatao. Naapektuhan nito ang ating buhay sa mundo at ang ating walang hanggang destinasyon sa hinaharap. Yan po yung naging epekto ng kasalanan sa ating mga buhay. Tayo ay nagkaroon ng hangganan. Tayo ay nakakaranas ng sakit at pagdurusa dahil sa kasalanan. Tayo ay nakakadama ng puot o inggit sa ating kapwa dahil sa kasalanan. Ikaw at ako ay naging makasarili dahil sa kasalanan at marami pang iba. Ito ang napakapangit na naging epekto ng kasalanan sa ating mga buhay. Kaya ang kagandahan po dito bilang mga lingkod at bilang mga binago ng Diyos, ang sabi po ng ating binasa kanina, magamit po ito, buhay na ito upang mas lalong maparangalan ng ating Panginoon. Ang isa pang epekto ng kasalanan, ang pagkakasala ng tao ay ang pagkawala ng kamalayan ng tao sa layunin ng Diyos kung bakit siya nilikha. Meron po kasing layunin ang Diyos kung bakit tayo nilikha. Ano ang layunin niya? Sabi nga, ang sukdulan at pinakamataas na layunin ng buhay ng tao ay ang luwalhatiin ang ating Diyos at magpakasaya sa kanyang piling magpakailanman. Yan po yung napakagandang layunin. Yan po yung napakagandang plano ng Diyos para sa ating lahat nung wala pa yung kasalanan. Ngayon, sa makatuwid, ang pag-ibig ng Diyos ay nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ngayon po, madalas nating ipinagmamalaki ang ating sarili at ang ating mga magagandang katangian at mga ginawa. Yan po yung naging isang hindi magandang epekto ng kasalanan sa ating mga buhay. Sabi nga, mas pinipili nating matayo sa pedestal upang mabigyan ng parangal at magandang pakiramdam ang ating sarili sa halip na mabigyan natin ng kaluguran at kapurihan ng Panginoon sa ating mga ginagawa. Sabi nga po, minamaliit natin ang ating mga pagkukulang. Parang nilalagyan natin ng level, maliit lang naman to, maganito, ganyan. Hindi po. Sabi nga, naghahangad tayo ng espesyal na atensyon at mga pagkakataon sa buhay at mga bagay na hindi nakakamit ng iba. Parang inilalagay natin sa mas mataas na antas ang ating sarili. Ganyan po yung hindi magandang naging epekto ng kasalanan sa ating mga buhay. Sabi nga po, nagpapamalas tayo ng maigting na pagbabantay sa ating sariling kagustuhan at pangangailangan habang hindi natin pinapansin ang mga pangangailangan ng iba. Ayan po, pangit na katatayuan at pangit na epekto ng kasalanan sa ating mga buhay. Mas pinipili natin na kunin yung mga bagay na mas makakabuti sa atin kahit na mabigyan natin ng kalungkutan ang iba, at the same time, mabigyan natin ng kalungkutan ng puso ng Diyos. Sa madaling salita,
itinataas natin ang ating sarili at inaangkin ang mga bagay na para sa Panginoon. Buti na lang, merong isang mapagmahal na Diyos na inialay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat na makasalanan. Nakakalungkot man pong isipin, ganyan yung pangit na epekto ng kasalanan sa ating buhay. But, sabi nga, ang Diyos ay buhay na nagbigay sa atin ng panibagong buhay. Ang pangalawa po, pagbabago ng ating kaisipan. Ang sabi ng verse 2, ang mga bagay na panglangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panglupa. Kung binago ng Diyos ang ating kalalagayan, kalakip na nito ang pagbabago ng ating kaisipan sapagkat hindi ka lang binago ng Diyos ng katatayuan, kundi binago rin ng Diyos ang ating mga pananaw at gawi. Kung dati po tayo ay mahilig sa mga lugar na hindi kaaya-aya, ngayon ay hindi na. Kung dati tayo ay makasarili, ngayon ay hindi na dahil binago na tayo ng Diyos. Kung dati tayo ay mararamot, ngayon ay hindi na. Bukas palad na tayong tumutulong sa ating mga kapwa na may tamang mga motibo sa buhay, hindi yung nag-aantay tayo ng kapalit. Ang tunay na ruta ng pagiging matured ng isang mananampalataya, hindi nakaangkla sa secret revelation o sa pagsusumikap natin na sundin ang mga bagay na mabuti, kundi ito ay nakapaloob sa ating tamang pangunawa sa ginawa ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya naman, tayong lahat, kung tama ang iyong pangunawa sa ginawa ng Diyos sa sangkatauhan, kikilos ka na naayon sa kalooban ng Diyos. Lalakaran mo yung gawi at nais ng Diyos para sa iyong buhay, para sa ating lahat. Sapagkat ang isang taong binago ng Diyos, nag-iisik ng tama at laging isinaasalang-alang kung ano ang mabuti at makakapagbigay ng kagalakan sa puso ng Panginoon. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa patungkol sa tamang pag-iisip at tamang pananaw. Marami pong mga lalaki at babae, ito po para sa mga nagpaplano na magpamilya. Kung tayo po ay nagpaplano ng pamilya, lagi po nating isipin at wag po nating kalimutan na idulog po ito sa Panginoon sapagkat napakahirap po na desisyon yan. Kailangan mong gumamit ng wisdom. Kailangan mong gumamit ng karunungan nagmumula sa Diyos sapagkat habang buhay nyo po yung pakikisamahan. Mabuti na lang sana kung ang iyong mapangasawa ay may tunay na pagkatakot sa Diyos. Ay paano kung wala? Sa halip na ang buhay mo ay maayos, napalagay pa sa peligro. Di ba? Kung ang pinili mo ay walang takot sa Diyos, na ang isang punto pa nito, sa senaryo na iyong lalakaran, makakapagbigay pa kaya ng kagalakan sa iyong puso o makakapagbigay ng kalungkot. At the same time, baka madala ka pa at makapagbigay ka pa ng kalungkutan sa puso ng Diyos. Ang payo po natin sa ating mga kabataan na magpaplanong magpamilya, laging isa lang alang kung ano yung nais ng Diyos at kung ano yung makapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Bakit kamo? Anong sabi po ng Jeremiah 17:9? Ang puso ng tao ay mandaraya, higit sa lahat, at lubos na masama. Sino ang makakaalam kung gaano ito kasama? Ayan po yan. Kaya mga kapatid, bago tayo magdesisyon, isipin nating mabuti at lagi nating idulog sa Diyos ang ating mga plano at mga desisyon sa buhay. Ayan po. Ang pangatlo po, pagbabago ng ating katatayuan. Sabi po ng 3 hanggang 4, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo, si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kasama niya at makakahati sa kanyang kalwalhatian. Kung binago ng Diyos ang ating kalalagayan at ating kaisipan, kalakip rin ito, binago rin ng Diyos ang ating katatayuan. Sapagkat hindi na tayo kagaya ng dati.
Ang mga mananampalataya kay Kristo ay bago ng nilalang. Anong sabi ng 2 Corinthians 5:17? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Binago na tayo ng banal na Espiritu upang huwag nang mamuhay pa ayon sa laman. Di ba? Napakagandang talata na dapat kinakikitaan tayong mga mananampalataya. Kinakikitaan tayong mga lingkod ng Diyos na nagnanais na mabigyan ng kaluguran at mabigyan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sabi po ng Galatians 5:19-21, hindi na ikakaila ang magawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi. Sabi ng 21, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng ating Panginoon. Di ba? Andyan po yung paalala. Pero maganda po yung kasunod niyan, yung sa verse 22 at 23. Sabi po diyan, sa halip ipinamumuhay at sa halip ay ipamuhay ang mga bunga ng Espiritu. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan. Sabi po ng 23, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Tayo po mga lingkod ng Panginoon, binago tayo ng Diyos. Lagi tayong pinapaalalahanan ng banal na Espiritu na isapamuhay natin ang mga bagay na ayon sa kanyang kalooban. Yung kapayapaan, mahirap po yan, lalo na kung nasa sitwasyon ka na dumaranas ng mga matitinding pagsubok. Especially ngayon, meron po tayong pandemya dinaranas. Yung pag-aalaala. Sa halip na mas lalo tayong magtiwala dahil tayo ay binago na ng Diyos, ang nangyayari na tatakluban to ng mga alalahanin. Ang payo po sa ating lahat, panghawakan po natin ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mabuting balita. At lakaran po natin sapagkat hindi po tayo magsisisi. Sabi nga po, ang buhay Kristiyano ay isang binagong buhay dahil binago na ng Diyos ang pagkatao ng isang tunay na Kristiyano. Kaya naman, kung bago na ang ating katatayuan sa Diyos, dapat tayong lahat ay nagnanais na gumawa o kumilos na ngaayon sa nais ng Panginoon. Mahirap ba? Oo, mahirap. Pero sa tulong at gabay ng Diyos, ito ay ating mapapagtagumpayan. Huwag po tayong makalimot. Huwag po tayong mapagwalang bahala sapagkat ang Diyos ay hindi nakakalimot sa kanyang mga pangako. Naalala ko po yung isang kwento na yung puso na binago ng Panginoon. Sabi nga, yung kwento ng prinsesa na merong alagang baboy, na itong baboy na ito ay nung hindi pa binabago, hindi pa pinapaltan ng pusong tupa ang kanyang puso, kahit anong paligo, kahit anong pabango ng ginawa ng prinsesa, ito ay patuloy pa rin bumabalik sa pusali o sa putikan. Ngunit nang binago ang puso ng baboy, ginawa ng puso ng tupa, ayaw na niya dito, ayaw na sa pusali, ayaw niya sa putikan. Kagaya rin po nating lahat, bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga binago ng ating Panginoon, tayo po ay manatiling naaayon sa kalooban ng Diyos ang ating mga ginagawa. Kaya naman, ngayong gabi po, ang paalala po sa ating lahat, kung tunay na binago tayo ng ating Panginoon, lakaran po natin ang nais ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Review po tayo. Ano ang mga naging epekto ng ating kalagayan kay Kristo? Number 1,
pagbabago ng ating kalagayan. Magamit nawa ang ating buhay upang maparangalan ng Diyos. Ang number 2 po, pagbabago ng ating kaisipan. Sabi nga, nabago ang ating kaisipan, magamit ang ating karunungan upang mabigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Pagbabago ng ating katayuan, nabago ang ating katatayuan, nang binago ng Diyos ang ating katatayuan, magamit ito upang mas lalong maging kasangkapan para sa iba at mabigyan ng parangal, papuri ang ating Panginoon. Ngayong gabi po, bilang pangwakas, ang iiwan ko po sa inyo, tunay nga bang malaking naging epekto sa inyo ang pagkakilala sa ating Panginoon? Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, marami pong salamat sa iyong katuruan na aming napag-aralan ngayon. Patuloy nga po, Ama, na ikaw ay maparangalan sa aming mga buhay. Lakaran namin, Panginoon, kung paano mo kami binago, kung paano namin naunawaan ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Ama, ngayong gabi ang aking pong dalangin sa mga kapatid ko na nakapakinig ng iyong salita. Patuloy nga po, Ama, na ikaw po yung magpala, ikaw po yung mag-ingat, ikaw po yung gumabay sa aming lahat. Sa bawat oras at araw ng aming mga buhay, masumpungan niyo po kami, Panginoon, na nilalakaran namin ang nais mo. Masumpungan niyo po kami, Panginoon, na nakakapagbigay kami ng walhati at pagsamba sa iyong pangalan. Panginoon, ang lahat po ng papurit pagsamba ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' name, Amen. Sa Diyos po ang lahat ng papurit pagsamba. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay dumako sa ating pananalangin. Panginoon, salamat nga po Lord sa gabi ito. Dahil minsan pa, ugad ay binigyan mo kami ng pagkakataon upang ikaw ay bigyan ng pagpapahalaga sa aming buhay. Panginoon, alam ko po na hindi lingid sa inyo ang dinaranas na aming bansa o Lord. Tunay nga po Lord na kung isa-isay namin, ang dami na napinsala, Panginoon, ang dami na nabiktima. Pero ikaw nga po, Panginoon, ang may hawak ng lahat ng mga bagay na ito. At ikaw may sabi na sa iyo lang namin iasa ang lahat. Hindi mo po, Lord, kami iiwan, ipababayaan man. Kaya nga po, Panginoon, dalangin ko. Maawa po, Lord, kayo sa amin. Higit sa lahat, bigyan mo po, Panginoon, ng seguridad. Bigyan mo po, Lord, ng kaayusan at pagbangon ng aming bansa. Upang isang araw, Panginoon, makita namin na nagtagumpay kami dahil kasama ka po, Lord, namin. At sa mga tao, Panginoon, na patuloy na nagdaranas, nagdarako, Panginoon, may mga sakit. Wala nga po, Lord, kami magagawa para sa kanila, kundi ipanalangin lang sila. Dahil alam po, Lord, namin na iba ang nagagawa ng panalangin. Higit sa lahat, O God, kung kami sama-sama. Kaya nga po, Lord, dalangin kong kayo ang kumilos at gumawa, Panginoon, upang ang lahat ng mga bagay na ito ay magsilipas na at pawang makita namin na dumaan lang sa aming buhay. Bigyan nyo nga rin nga po, Panginoon, ng patuloy na kasigasigan, lalo na po ang aming mga health workers, ang mga public officials, ang mga frontliners, Panginoon. Hindi sila agad magsawa sa paglilingkod dahil maisip nila na ang lahat ng mga bagay na ito ay ginagawa nila para sa iyo. At kapag sa iyo ginagawa, alam po, Lord, namin na magtatagumpay ang lahat. Kaya nga po, Lord, dalangin ko sa mga dinadanas namin ngayon. Tulungan mo po, Panginoon, kami. At kami, Lord, na kasalukuyan walang may sakit. Maraming salamat po, Lord. Patuloy namin idinadalangin ang aming mga sarili. Ganun din po ang mga tao na walang sakit. Patuloy mo silang ingatan at patuloy mo silang idako sa inyo. At malaman nila na wala nang hihigit sa mundo ito, kundi ibigay ang aming mga sarili sa inyo. Kaya nga po, Lord, sa inyo po, Lord, namin iniaasa, ipinagtatagubilin ang lahat ng mga bagay. Walang ibang madakila kundi ikaw. Ito po ang mga aming samudalangin sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Masiliwa pa rin po tayo ng ating pananalangin at patuloy po natin idulog ang bawat pamilya ng ating church ngayong gabi. Tara po. Hallelujah Jesus, Hallelujah Lord. Salamat po sa gabi na binigay niyo sa amin upang magpalakasan sa pananalangin. Panginoon, dalangin ko po sa bawat pamilya ng aming church is pakaingatan niyo po sila sa araw-araw nilang buhay. Ilayo niyo po sila sa sakit at karamdaman.
At patuloy nyo nga pong ipagkaloob ang kanilang pangangailangan sa kanilang buhay, Panginoon. O Jesus, balutan nyo nga po ng banal na dugo ang kanilang mga tahanan upang walang anumang gawa ng kaaway ang maghari dito. Idulog din po namin ang bawat miyembro ng kanilang pamilya na wala pang pagkakakilala sa iyo. Gamitin nyo nga po ang pamilya ng JCTR upang makakilala ang mga tao na iyon sa Bibliang kaparaanan. Panginoon, maraming salamat po at patuloy niyo po kami ginagabayan. Kayo po ang maghari sa aming pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay manalangin. Our Father in heaven, everlasting God, we thank you for sustaining your church. Thank you for helping us endure, lalo na po sa sitwasyon na aming kinakaharap sa ngayon. Thank you for your discipline, correction, and the blessed assurance that we can come to you freely, all because of Jesus Christ. Bless our pastors and leaders with wisdom. Comfort and remind them na ang kanilang pagpapagal for the cause of Christ will not be in vain. Help us walk in a manner worthy of our calling bilang mga Kristiyano. Enable us, O God, to be a blessing to this broken world. We humbly ask that you equip us, surround us with wise counsel, upang sa gayon we can faithfully share the gospel, and more people will come to know your power and your salvation. Huwag nawa po kaming manghinawa sa paggawa ng mabuti at ng mga bagay na kalugod-lugod sa iyo as we continue to wait for your return. Patuloy kaming magtitiwala na ikaw ang may hawak ng aming buhay. Salamat po sa iyong kabanalan. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Tayo po ay patuloy na manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo at idinadalangin po namin ang bayang Bukawi at ang aming komunidad na ginagalawan para sa patuloy nitong pag-unlad kasama ng mga pinuno. Naway, bigyan niyo po ng karunungan ang mga tagapamuno ng aming bayan nang sa gayon ay mapaggampanan nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin. Bigyan niyo po sila ng puso na handang tumulong, and we are praying na magkaisa po ang bawat leaders at mamamayan para sa patuloy na pag-unlad ng bayang Bukawi. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magpatuloy sa ating pananalangin. Idalangin po natin ang ating mga kapatiran ng misyonaryo. Panginoon, maraming salamat po sa mga anak mo na misyonaryo. Ikaw pong patuloy na mag-ingat po sa kanila. Ikaw pong patuloy na gumabay sa kanila, Panginoon. Give them more passion po sa kanilang ministry. Nawa po ay magpatuloy po sila at pong mapanghinaan ng loob. Dahil tapat ka po sa iyong mga pangako, Panginoon. Nawa po ay ikaw po ang patuloy na maitaas po sa kanilang mga buhay. Especially po sa lugar na kinaroroonan nila. Ikaw po ang maitaas, Panginoon. Marami pong salamat sa buhay nila na patuloy na nagpapagal at nagiging tapat sa iyo. Ikaw pong patuloy na mag-bless po sa kanila. Sa iyo po namin ibinibigay lahat ng pagpurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.